Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Ayan, take only what resonates ha. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ayan, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And by the way, mamimili siya sa comment section guys, dito sa mga videos natin, kung sino yung bibigyan niya ng free reading sa birthday niya, no? Sa kanyang birthday ng October, mamimili siya. So, sana mag-comment ka lang dahil maaaring maswerte kang mapili na mabibigyan ng free reading sa birthday niya. And of course, no, kung gusto mo naman, pwede ka naman pumunta din sa kanila para magpa-reading, ayan, at pwede rin kayo pumunta Calamba, Laguna po yung location nila para magpagamot, okay? Makaka-avail din kayo sa kanya ng pampaswerte. Anyway, meron tayo ditong Direction, Guardian, and Autumn. This is for your Libra. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like meron kang mga inaalis ngayon na parang inaalisan mo dahil maaaring tapos na yung panahon. No, parang kailangan mo nang i-let go tong mga bagay na ito or mga taong ito para mag-move on and then mag-focus sa mga bagong dadating sa'yo. And I can feel like you are choosing your path right now. So, kung ang gusto mo ay mag-focus sa karir mo kasi gusto mo maging successful, nakikita natin na nandito talaga ang focus mo. You do have here winter. Yan. So, kasunod nitong autumn or taglagas is the winter. Yan. Ito na yung sumunod na season, which is actually maganda to, no? Bago mo talaga salubungin yung winter or yung, for me, the winter is like the resting stage, no? So maybe in the past masyado ka naging busy, masyado ka naging busy sa mga paghahanda, yan, mga nangyari sa iyo na parang sa buhay mo may mga inalis ka, may mga nawala sa iyo or inalis mo at pwedeng kinakailangan talaga ito in order for you na i-accept itong mga pagbabago na ito. And of course, I feel like ito na yung biyaya, yung blessings, parating na siya with the winter, okay? And I feel like ito na yung mga kailangan mo, dadating na sila sa iyo ngayon, which is dahil nga inalis mo na yung mga hindi mo kailangan. You see, we do have here winter, take care of your needs. So, nandun yung needs, which is yung mga pangangailangan mo, paparating na ngayon sa'yo. Okay? Dahil itong mga wala o yung mga nawala sa buhay mo, ibig sabihin hindi mo sila kailangan. Whether they are friends or maybe tao, yan, sa buhay mo na dumating tapos umalis. Kasi ang totoo niyan, hindi mo sila kailangan. Okay, minsan lang silang dumating sa buhay mo, dumaan sa buhay mo para tumulong sa'yo or magkaroon ka ng pagbabago. Okay, parang naging parte pa rin naman sila para ma-achieve mo itong mga pagbabago na ito. You do have your Father's Sky, trust in the unknown. This is like telling you na magtiwala ka lang sa mga paparating dahil kung merong mga nawala, meron din namang mga dadating. Okay? So, let's move on. Kuha tayo ng mga cards or messages na may kinalaman sa iyong love, reading for your love. For Libra, please. Reading para sa love for Libra. Spirit guides, angel guides for Libra, please. Especially ang direction guardian ay nandito oh. The direction guardian is telling you about direksyon ng buhay mo and pwedeng you are guided. Okay? Kaya nga nawala itong mga taong to sa buhay mo na hindi mo kailangan dahil papunta ka na sa direksyon
na kung sa totoo lang, hindi mo naman dapat sila kasama na doon. Okay? You are choosing your path. Nagkataon nga lang dito sa path na to or sa dadaanan mo na ito, lalakaran mo na ito sa buhay mo, hindi sila sumama. Ibig sabihin. So it means you don't need them. Hindi mo sila kailangan. Let's move on pagdating sa love for Libra. Sana naiintindihan mo yung mga messages for you. Pagdating sa love, the Six of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn. The Sun is here. And you do have here the Ace of Pentacles. Clarify the Ace of Pentacles, please. The Eight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn is here. Honestly, wala akong masyadong nakikita regarding sa love. What I can see here is that you are focusing dito sa success, which is possible na may mga tao ka nakasama ngayon na napatuloy na nangangarap kasama mo. And that gusto rin nila yung mga bagay na gusto mo. They want you to be successful. Parang gusto nila is maghilahan kayo pataas, like that kind of energy, and that is actually may kinalaman din yun sa money, career, ganyan. And with the Six of Pentacles, ayan, pagtutulungan with the people around you right now. May tumutulong sa iyo, may pagtulong ka rin ginagawa sa kanila. So, ganon ang nakikita natin. And I feel like pagdating sa love, sa ngayon hindi mo kailangan. Kasi yung mga tao sa paligid mo ngayon, sila yung totoong nagmamahal at nagpoprotekta at nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo. So whether they are family, they are friends, sila yung totoong nagmamahal sa iyo ngayon. Okay? And with the Eight of Cups and the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, nakakakita tayo dito ng in the future, there's something na bago na, I don't know, na parang mamahalin mo ito. Okay? So, pwedeng may kinalaman yun sa career. Maybe new job, new career, business, yung iba, na nakikita natin na matutuwa ka na naging parte ka nito, na matutuwa ka na meron ka nito, na this could be something new na mapapamahal para sa'yo. So, if this is a job or career, matutuwa ka na, ay wow, ang saya ko naman na naging parte ako nitong trabaho or ng career na ito. So, I can see happiness, fulfillment sa'yo. Okay? With or without love. Okay? So, the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Ayan, nakikita natin dito you keep on getting ready. For some of you, dealing with their soulmates, napaka-challenging na connection nito ngayon. Kasi sa totoo lang, ang focus maybe ng person na kakonect mo is money. Okay? And success. So, ano naghihintay for you in the future for Libra? Take only what resonates, guys. Take only what resonates. Ano naghihintay sa future mo, Libra? Knight of Cups is here for the future. Eight of Swords. Queen of Swords, the Wheel of Fortune. Clarify the Eight of Swords, please. The Hierophant. Clarify the Wheel of Fortune. Eight of Wands. Clarify the Eight of Wands, please. The High Priestess and the Four of Cups. Well, actually, nakakita ko dito ng messages. Messages na pwedeng makapagpabago ng buhay mo. Like, maybe emails na I feel like you're not so sure about this. Pero nakikita natin na possible na makapagpabago ito ng buhay mo. Ng pamilya mo. Ng mga tao sa paligid mo. Yeah. Nakita ko ng I can see more on money-related emails, career-related emails, ganun. And
Regarding the past, nakakita tayo ng past person dito, but I feel like you're not so sure kung just in case mag-offer or bumalik itong taong to, hindi mo na alam kung tatanggapin mo ba siya or makikipag-reconcile ka pa ba sa kanya. The energy is that unti-unti mo na natatanggap kung ano yung mga nawala at unti-unti mo na natatanggap kung ano yung mga bagong buhay mo ngayon. And I feel like with the Hierophant and the Eight of Swords, there's someone here in the future na nagpipigil. I feel like there's this emotion, a lot of emotion coming from this person, especially with the Knight of Cups. Gusto ka niya. Mahal ka nitong person na to. But with the Queen of Swords, wala kang pakialam. So, I feel the pagdating sa love, that is not your main focus in the future, but rather ang focus mo is family and money, and you are reaching for the star Aquarius energy, your goals, pangarap mo. Yung iba gusto mo, pangarap mo maka-travel, or pangarap mo pwedeng may kinalaman sa pamilya, makapagpatayo ng bahay, pwedeng ganun. So that's your focus. Okay, you don't care about love. And merong person pero not very communicative. Itong person na ito is still holding on. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.